Sino po sa inyo dito yung nakaranas na ng panlalamig? Sa Panginoon ha, hindi po sa hindi sa crush o hindi cool off. Nanlalamig o kaya kung narinig nyo na po yung palo mula sa Panginoon, nakaranas. Sige, sino na lang po yung hindi pa nakakaranas nun? Hindi pa nakakaranas ng panlalamig. Yung mga bagong mananampalataya, mangyayari yan eh. Posible eh. Dahil bago pa lang, hindi pa nararanasan yung pagpapalo ng Panginoon at saka yung panlalamig. Minsan po, may mag-inang tupa na naglalakad, no? Papunta dun sa farm kung saan kakain din sila. Syempre may sinusundan silang pastol. Tapos dun sa dinadaanan nila, lagi silang may nadadaan ng putikan tapos may baboy doon na nag-e-enjoy. Curious yung batang tupa, sabi niya. Maano yun? Ang sagot lang ng nanay niya, hindi hindi lumalangoy sa putik ang mga tupa. Yun lang yung sagot ng nanay niya sa kanya. Hindi tayo lumalangoy sa ganyan, sabi ng nanay. Tapos, syempre, sa mga susunod na araw, dadaan pa rin sila dun sa lugar na yon. So, na-curious talaga itong batang tupa. So, habang naglalakad sila, pinauna niya saglit yung kanyang nanay. Nagpahuli siya ng konti at maya-maya pa, tumalon na siya dun sa bakod. At sinubukan niya na yung putikan. Kasi pag napapanood niya yung baboy, parang tuwang-tuwa yung baboy at saka nakaka-presko sa pakiramdam. At totoo nga, nung nandun na siya sa putikan, naramdaman niya presko, malamig sa pakiramdam. So okay naman. Pero may problema. Nung tumagal-tagal na, hindi na maganda yung pakiramdam niya. Hindi na komportable yung dikit nung putik dun sa kanyang wool hanggang sa nahihirapan na siyang gumalaw. Kasi yung pagdikit ng putik doon sa kanyang balat ay nagpapabigat na dito. Kaya nahihirapan na siya ngayong gumalaw hanggang sa hindi na siya makaalis doon sa putikan. Siyempre, napansin naman yun ng nanay niya. At pinagsabihan siya, yan ang dahilan kung bakit sinasabi ko sa iyo na hindi lumalangoy sa putikan ang mga tupa. So, yan po yung ginaya ng tupa. Nakita niya kasi enjoy yung baboy. Ganito din po ang karanasan ng mga mananampalataya, ng mga tinubos ng Panginoon, mga sumampalataya sa Panginoong Hesus, na dumating sa punto ng buhay nila na napalayo sila sa Panginoon. Nanlamig sila sa pananampalataya, sumuway sila sa Panginoon. Ganyan po ang nararanasan nila. At ito po ang pinapakita sa atin ng buhay ni Naomi. Ito po ang katotohanan na makikita natin sa kanya. Babalik lang, kapag nawala yung joy na yan, babalik lang ang tunay na ligaya ng buhay kung babalik ka sa Panginoon. Doon lang po yan mangyayari. Ngayon, sino po ba itong si Noemi o kaya Naomi? Si Noemi po, binasa na ito kanina ni Kevin, no? Doon sa pinakauna, sabi dyan, noong panahon na hindi pa mga hari ang namumuno sa Israel. Yan po ang setting niyan. So ang time frame niyan ay before the time of the kings. Ibig sabihin sa panahon pa po ito ng mga judges. Kaya nga po pag tiningnan niyo yung mga Bibles niyo, 'di ba? Joshua, Judges, Ruth. Iniuugnay po 'yan sa Judges dahil yan po yung Book of Ruth ang pinaka bridge mula sa panahon ng mga hukom papunta sa panahon ng mga hari. Kaya sa bandang hulihan makikita niyo na po ang pangalan ni Haring David. So yan po ang setting ng Book of Ruth sa panahon ng Judges. Tingnan niyo po yung location kung saan ito ginanap. Sila po ay taga Bethlehem. Yung character natin, si Naomi, ay talagang taga Bethlehem. Native sila ng lugar na yan. At may problema po kayong mapapansin dyan sa verse 1. Ano yung problemang yun? Famine, taggutom. Yang taggutom na yan ang naging dahilan kaya sila ay umalis dun sa kanilang bayan sa Bethlehem at nagpunta sa lupain ng mga Moabita, dun sa land of Moab. So ang characters po ng family na yan, nandyan si Elimelech, ang tatay, ang asawa ni Noemi, tapos si Noemi, at meron po silang dalawang anak na lalaki, si Malon at saka si Kilion.
Ngayon, dito sa buhay po ni Noemi, titingnan po natin itong tatlong bahagi na ito. Pasensya na po dun sa una. Pero yan po ay naglalarawan sa mapait na buhay ni Noemi. Bitter life. From bitter life, makikita natin yung kanyang pagbabalik. The way back. At sa huli, makikita na natin yung better life. Sa ganyang paraan po natin titingnan ang buhay ni Noemi sa umagang ito. Simulan po natin dun sa pinakauna, yung bitter life. Bakit po ba naging mapait ang buhay ni Noemi? Actually, hindi naman po ito ang layunin talaga ng Diyos na papaitin ang kanyang buhay. Nagsimula po ito sa pagsuway ng kanyang pamilya. Ano po yung pagsuway na ginawa ng kanyang family? Tandaan niyo po, umalis sila sa bayan nila, nagpunta sila sa lupain ng Moab, at doon nakapangasawa ang kanilang mga anak. At sino yung mga napangasawa ng mga anak nila? Mga Moabita. Isa na po doon si Ruth. Sabi po sa Deuteronomy chapter 7 verse 3, huwag kayong magpapakasal sa kanila. Ang kausap po dito ay yung mga Israelita. Huwag kayong magpapakasal sa kanila. Sino yung kanila? Ito po yung mga hindi Israelita, hindi kasama sa bayan ng Diyos. At huwag din ninyong papayagan ang mga anak ninyo na maikasal sa kanila. So, sinuway po nila itong utos na ito. Iniwan nila yung bayan ng Diyos sa panahon ng taggutom, sa panahon ng problema. Iniwan nila yung lupain ng Diyos, yung lupaing ipinangako sa kanila ng Diyos, at nanirahan sila sa piling ng kanilang mga kaaway. Yan po ang kasalanan na kinalalagyan nila. At dito sa pangyayaring ito, nakita natin yung mga disasters sa family nila. Namatayan sila. Namatay yung asawa ni Noemi. Namatay yung dalawa niyang anak. Tapos, ang pait, mapait yun. Yung mga namatayan na po dito, naiintindihan kung gaano kasakit itong nangyari kay Noemi. At hindi lang po isa yung namatay sa kanya. Siya lang ang natira sa kanyang pamilya at naiwan yung dalawa pang manugang niya na hindi niya naman talaga kadugo at hindi niya rin kababayan. Tapos nabalitaan niya, pinagpapala na ng Diyos yung kanyang lupain, yung iniwan nilang lupain, pinagpapala na ng Diyos. So matapos itong mga mapapait na karanasan ni Noemi na mamatayan ng mahal sa buhay, nagpasya siya ngayon na bumalik doon sa Bethlehem, kasama ngayon itong mga manugang niya. Pero pansinin niyo po kung gaano kapait talaga ang pinagdaraanan ni Noemi at yung effect nito sa kanyang mga ginagawa. Sa mga unang bahagi, makikita niyo po na selfish si Noemi. Selfish siya. Gusto niya po nung umpisa na maisama yung mga manugang niya, pero later on, gaya ng narinig natin sa scripture reading, ini-encourage niya yung mga manugang niya na bumalik. Saan? Bumalik doon sa mga false gods nila. Doon niya sila pinababalik. Sa verses, Ruth 1 verse 8 to 9, ito po ang sinabi niya, bumalik na lang kayo sa inyong ina, pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa mabuti ninyong pakikitungo sa akin. Ito po yung simula ha. Napakaganda pa ng sinasabi niya dito. Ang blessing na kinukuha niya ay mula sa Panginoon. At loobin sana ng Panginoon na makapag-asawa kayo muli para magkaroon kayo ng maayos na kalagayan sa panibagong tahanan. Parang napakaganda naman ng intensyon ni Noemi dito. Pero yan ang iisipin natin hanggang sa ma-realize natin kung kanino pinababalik ni Noemi itong mga manugang niya. Kanino sila babalik? Sa Moabites. Doon sa lupain ng Moab. Doon sa isang nation na rebelde o lumalaban sa Diyos. No, kinonvince niya sila na bumalik sa Diyos na yan. Tapos ayan, sabi niya po dyan, bumalik na ang bilas mo sa mga kababayan niya. So, sumuko si yung isa sa kababayan niya at sa kanyang Diyos. Kaya sumama ka na rin sa kanya. So, pansinin niyo po yan ha. So, kung sila Ruth ay satanista, kanino po pinababalik ni Noemi si Ruth? Sa pagiging satanista. Kung si Ruth ay Muslim, kanino pinababalik ni Noemi si Ruth? Sa pagiging Muslim.
Yan po ang effect nitong mga sinasabi ni Noemi sa kanyang manugang. No? So, selfish siya dito kasi bakit po siya selfish dito? Meron po siyang gustong itago. Ayaw niyang makita na sa pagbalik niya, makikita ng mga kababayan niya yung isang kasalanan na tinago nila ng kanyang pamilya. Kaya gano'n na lang yung pag-encourage niya na bumalik itong mga manugang niya sa kanilang mga kababayan. Liban po dyan, sinisisi din ni Noemi ang Diyos sa pagiging miserable ng buhay niya. Makikita po natin ito dito. Ang totoo, mas mapait ang sinapit ko kaysa sa inyo dahil pinahirapan ako ng Panginoon. So sinasabi ni Noemi, itong nararanasan kong ito ay mula sa Panginoon. Pagpapahirap ito ng Panginoon sa akin. Pero pansinin niyo po, hindi niya nire-recognize na meron silang ginawang pagsuway. Bine-blame niya ang Diyos doon sa nararanasan niyang miserableng buhay. Ganon din po sa verse 20 to 21. Ang sabi po dyan, dahil pinapait ng makapangyarihang Diyos ang buhay ko. Tapos sa dulo, sinabi ulit niya, dahil pinahirapan ako ng makapangyarihang Panginoon. Diba? Again, yan ba ang gusto ng Diyos talaga para sa kanya? Hindi. Nararanasan po niya yan dahil kagaya nung tupa sa pinag-usapan natin kanina, sila ang nagpasya na pumunta at maglublob sa putik ng kasalanan. Kaya nararanasan niya yung miserableng buhay na yon. Ang taggutom po na ito na binasa natin ay pagsubok. Nung dumating yung famine, nasa pamilya ni Noemi ang lahat. Yun po yung sinabi niya eh. Pag alis ko rito ay nasa sa akin ang lahat. So nung dumating yung famine, yung tagutom, okay ang family nila. Tapos umalis sila. Bakit? Takot po silang mawala o maubos yung anuman yung meron sila nung mga sandaling yon. Sa huli, nawala din po yung mga gusto nilang iligtas. Nawala yung pagsunod nila sa salita ng Diyos. Nawala yung mahal nila sa buhay. Sa pagnanais nila na maisalba yung kung ano man yung meron sila, sinakripisyo nila yung relasyon nila sa Diyos at nakatagpo din nila ang kamatayan. Yan po ang naging consequence ng ginawa nilang hakbang. Mga kapatid, kapag nasa gitna po kayo ng problema, wag po kayong tumakbo sa kaaway. Tumakbo po tayo sa Diyos. No? Ang isang kasabihan po ng mga Pilipino, 'di ba, yung kapit sa saan kumakapit? Sa patalim. Huwag pong kumapit sa patalim, kumapit po tayo sa Panginoon. Huwag po tayong tumakbo palayo doon sa makapag-iingat sa atin, dapat tumakbo tayo palapit sa Kanya. Pero ano po ang ginawa nila Noemi? Sa gitna ng taggutom, tumakbo sila palayo sa bayan ng Diyos, tumakbo sila palayo sa Diyos, palapit sa kanilang mga kaaway. Mas okay pa po na manatiling gutom pero nasa kalooban ng Panginoon kesa sa sagana ka nga pero wala ka naman sa kalooban niya. Kaya minsan po, alam nyo, hahayaan talaga tayo ng Panginoon na dumanas ng mga masasakit na karanasan para ma-realize natin na nagkasala tayo at lumayo tayo sa Kanya. Yan po yung tinatawag nating palo mula sa Panginoon. Kung anak ka ng Diyos, mahal ka niya at didisiplinahin ka niya. Ito po yung magandang sinasabi sa atin ng Hebrews chapter 12. Napakaganda po ng sinasabi nito tungkol sa pagdidisiplina ng Diyos sa mga anak niya. Ang sabi po doon sa verse 5, baka nakalimutan nyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya. Anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway ka niya. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin niyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Verse 8, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak kundi mga anak sa labas. Verse 9, kahit ang mga ama natin dito sa lupa ay dinidisiplina tayo at sa kabila nito iginagalang natin sila.
Kaya lalong dapat tayong magpasakop sa pagdidisiplina ng ating Ama na nasa langit para maging mabuti ang pamumuhay natin. Verse 10, sa maikling panahon, dinidisiplina tayo ng mga ama natin dito sa lupa ayon sa inaakala nilang mabuti. Ngunit ang pagdidisiplina ng Diyos ay laging para sa ikabubuti natin upang maging banal tayong gaya niya. Verse 11, habang dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa kundi nasasaktan. Ngunit ang ibubunga naman nito sa bandang huli ay ang mapayapa at matuwid na pamumuhay. Yan po ang maganda sa tatay natin. Kung tunay na anak ka ng Diyos, kung ikaw ay lumayo sa Kanya at nagkasala, papaluin ka niya. Didisiplinahin ka niya. At hindi lang po yun hanggang disiplina. Ang maganda po sa tatay natin, pwede ka laging umuwi, pabalik sa Kanya. Hindi siya yung klase ng tatay na huwag ka nang babalik dito. Huwag ka nang magpapakita sa akin. Ito po yung maganda sa ating magulang, sa ating tatay, no? Bumalik ka. So kung nandun tayo sa pagkakasala, ang kailangan po nating gawin, bumalik tayo kung saan tayo nagkasala o nagkamali. Balikan natin yung lugar kung saan tayo nahulog at magmula doon, sumunod tayo ulit. Ganun po. Bumalik tayo kung saan tayo nagkamali. Bumalik tayo kung saan tayo nahulog. And from there, sumunod na tayo ulit sa Panginoon. At dyan, papasok na po tayo dun sa susunod na bahagi ng buhay ni Noemi. The way back. Paano siya bumalik? 3 times, gaya po ng nabanggit ko kanina, 3 beses diniscourage niya yung mga manugang niya na sumama sa kanya. Gusto niya na bumalik sila dun sa mga magulang nila. Bakit? Kasi bakit ayaw niya silang makasama pagbalik niya? Kasi matibay po na pruweba sila na namuhay nga sila Noemi at ang family niya in sin doon sa lupain ng Moab. Kung babalik siyang walang kasama, edi mas madali po siyang makakagawa ng ibang kwento. Di ba? O kaya pwede naman siya maging silent na lang, walang tanong-tanong. Hindi rin mag-iisip yung iba kasi wala naman nga siyang kasama. Mga kapatid, gaya po ng nararasan ni Noemi, hindi po madali ang daan pabalik. Hindi madali ang daan pabalik. Pero hindi po dahil sa ayaw ng Panginoon na makabalik tayo. Hindi po yun ang dahilan kaya mahirap bumalik sa Panginoon. Alam nyo, wala pa po akong narinig na nag-backslide o nanlamig tapos naging madali para sa kanya yung pagbalik sa Panginoon. Kung meron na pong mga nanlamig dito, alam nyo po yung sinasabi ko, totoo ito. Hindi madali ang bumalik sa Panginoon. Pero hindi po yun dahil sa Panginoon. Hindi ang Panginoon ang pumipigil sa atin. Kasi kaya po nagiging mahirap ito, titiyakin po kasi ng kaaway na may ilalagay siyang mga obstacle sa pagbabalik mo. Ayaw niyang bumalik ka. Ipaparamdam sa iyo ng kaaway yung hiya. Ipaparamdam niya sa iyo yung guilt. Ipapaisip niya sa iyo yung mga bagay na hindi naman talaga nag-e-exist. O iniisip ng mga nandun sa babalikan mo, nakakahiya nang bumalik. Baka kung anong sabihin nila. Siguro kung ano-ano yung iniisip sa akin ngayon ng mga kapatid doon. No, yan yung mga ilan sa mga itatanim sa isipan natin ng kaaway para mapigilan tayo na bumalik. Ayaw po niya, syempre, na bumalik ka kasi dadagdag ka pa sa mga poproblemahin niya kapag nakabalik ka sa Panginoon. Okay na yung sakit ng ulo niya kay Kuya Jepoy. Tapos ikaw babalik ka pa, nadoble na yung kalaban niya ngayon. Kaya ganoon na lang po yung kagustuhan ng kaaway na manatili ka, kung anak ka ng Diyos, ganun niya kagustong manatili ka sa miserableng buhay mo na hiwalay sa Panginoon at sa iglesia. Pero, tinitiyak din po ng Diyos na lagi kang welcome sa pagbabalik mo. Yan po ang pinakita ng Panginoong Jesus doon sa storya ng parable of the prodigal son. Di ba? Doon po sa storya na yon, makikita po natin na excited na sinalubong ng tatay yung alibughang anak. Kahit na binastos niya yung tatay niya.
Excited pa rin siyang sinalubong ng tatay niya. Siya mismo hiyang-hiya na eh. Pero nung sinasabi niya, kahit ituring nyo na lang po akong alipin. Kapag tinuloy nyo yung babasahin, parang hindi nga nakikinig yung tatay sa kanya eh. Sabi niya, ituring nyo na lang po akong alipin. Oy, iluto nyo na yung yung pinakamatabang karne. Mag-samji tayo. Mag-celebrate tayo. Nagbalik na yung namatay kong anak. Ngayon buhay na siya. Diba, ganun kasaya ang Diyos sa pagbabalik ng anak niya na napalayo sa kanya. Hindi po siya yung klase ng tatay na pag bumalik ka na, pagigiltihin ka pa. Diba? Hindi po siya ganun. Mahirap po ang daan pabalik. Pero, kung naglalagay ang kaaway ng obstacle sa pagbabalik natin, naglalagay din po ang Diyos ng mga tao na hihikayat at aalalay sa pagbabalik natin. Sa buhay ni Noemi, sino po ang nilagay ng Diyos para i-encourage siyang bumalik? Si Ruth. Kapag na-realize natin na nagkamali tayo, ano po ang dapat natin gawin? I-confess po natin ito sa Diyos. I-confess natin yung kasalanan natin sa Kanya. Aminin po natin na nagkamali tayo dun sa tinahak nating landas. At ito po ang gagawin niya sa atin. Ang pangako ng Panginoon sa 1 John 1:9. Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Yan po ang pangako niya sa mga anak niya na nagsisisi at bumabalik sa Kanya. Pag nakabalik ka na, pag nagbalik ka na from panlalamig o mula sa pagpalo ng Panginoon, parang back to zero po ulit yan eh. Pero ito po ang maganda. Kung anak ka ng Diyos, yung paglayo ay desisyon mo, pero siya pa rin ang magbabalik sa iyo sa Kanya. Tingnan niyo po kung sinong nagbalik. Sino yung umalis? Pag alis ko, rito ay nasa akin ang lahat. Pero, hindi niya na po sinabing nung bumalik ako. Ang sinabi niya, pero ibinalik ako ng Panginoon nang walang-wala. Kung tunay na anak ka ng Diyos, hindi ka mananatili doon sa lugar na yon. Ibabalik ka niya. Gagamit siya ng mga tao para maibalik ka sa kalooban niya. Tandaan niyo po, karanasan po yan ng tupang na trap sa putikan. Kung baboy ka, hindi ka mag-i-struggle sa buhay na hiwalay sa Diyos. Mag-e-enjoy ka dun. Yan nga yung gusto mo eh, kapag nandun ka sa putikan. Kung baboy ka. Kaya kung masaya ka, naputol ang fellowship mo with the Lord, mga kapatid, isipin niyo po ito. In the future, kapag dumanas kayo ng panlalamig, kung masaya po kayo, naputol ang fellowship niyo with the Lord, masaya kayo, naputol ang fellowship niyo sa mga kapatid, baka hindi po kayo tupa, baka baboy kayo. Mula po sa way back, tingnan na natin ngayon ang better life na naranasan ni Noemi. Nung nakabalik na po sila Noemi kasama si Ruth, nakita at natutunan po niyang magtiwala sa provision ng Diyos para sa kanya at para kay Ruth. Diba? Tandaan niyo po bakit sila umalis? Dahil taggutom. Hindi sila nagtiwala na kayang ibigay ng Diyos yung pangangailangan nila sa gitna ng taggutom. Pero nang pagbalik nila, walang business si Noemi. Patay po ang kanyang asawa, patay ang kanyang mga anak. Kasi sa kultura po nila, walang kakayahan ng babae na kumita o magsimula ng business o mga negosyo. Yan po ay nangyayari, nakakapagsimula po sila ng business o ng pagkakakitaan sa pamamagitan ng mga asawa din nila. Kapag namatay yung asawa, ang susunod pong gagawa niyan ay yung mga anak nilang lalaki. Pero, sino magtutuloy nun para kay Noemi? Wala. Kaya nga po anong nangyayari doon kay Ruth, doon sa kwento kapag tinuloy niyo po yan, namumulot lang siya ng makakain nila. Parang pulubi. Namumulot siya. Ganon po ang kanilang karanasan. Pero dahil dyan, natutunan po ni Noemi na magtiwala sa provision ng Diyos sa kabila ng kanilang kahirapan. Sabi po dito sa Ruth 2 verse 20, nung nalaman po ni Noemi na si Ruth ay namumulot ng kakainin nila dun sa
sa farm ni Boaz na kamag-anak nila, sabi niya, pagpalain nawa ng Panginoon si Boaz, ipinapakita niya ang kanyang kabutihan, yung niya po dyan ay ang Diyos. Ipinapakita niya ang kanyang kabutihan sa mga taong buhay pa, yun po ay si Noemi at si Ruth. At sa mga patay na, ito po yung asawa at mga anak ni Noemi. Paano nagpakita ng kabutihan ang Diyos sa kanila? Kasi alam niyo po, yung mga ari-arian nila, maibabalik pa rin sa kanila sa pamamagitan ni Boaz. Yan po ang concept ng Redeemer. Diyan papasok ang pagiging Redeemer o manunubos ni Boaz. At alam niyo po, mahirap ang pagiging Redeemer, ang pagiging kinsman Redeemer. Kasi pag naging kinsman Redeemer ka, parang ganito po yan eh. Nabalo yung misis ko. Kung may kinsman Redeemer, ganito po ang mangyayari doon. Para matubos yung bahay namin sa fiesta, kailangan niyang tumayo bilang asawa ng aking misis. At pag nagkaanak sila, yung anak nila ay sa pangalan ko, hindi sa pangalan ni kinsman Redeemer. At pag lumaki na yung anak nila na nasa pangalan ko, lahat ng properties na yon hindi mapupunta sa kinsman Redeemer. Mapupunta yon dun sa anak. Kaya lahat ng properties mare-restore sa pangalan nila, sa family nila. Anong napakinabangan ng kinsman Redeemer? Siyempre, yung asawa ko. Pero meron ba siya napakinabangan sa properties? Wala. Hindi sa kanya yun. Tapos pala, magiging responsable din siya sa pagpapalaki doon sa bata na hindi naman ipapangalan sa kanya. So anong pakinabang ang meron siya? Wala. Yan po ang Panginoon natin. Yan ang ginawa din niya sa pagiging Redeemer niya. Ano ang pakinabang ng Panginoon sa atin? Kahit wala nga tayo. Kahit wala tayo. Kaya niyang mag-exist. Ang sarap ng fellowship nila sa sa Trinity. 'Di ba? Tapos ako niligtas, tinubos ng Panginoon, pero later on susuhay pa ako sa kanya. Alam niya rin 'yan. Alam niya rin na magkakasala ako at times sa kanya. Pero ano ang ginawa ng Panginoon? Tinubos niya pa rin ako. Tinubos niya pa rin yung sino mang sumasampalataya sa kanya. And kung nung una, tinutulak po ni Noemi si Ruth pabalik sa false gods niya, ngayon kapag binasa nyo na po yung kwento, maganda po ito, basahin nyo. 4 chapters lang po yan pagkatapos nitong time natin. Mag-take time po kayo, basahin nyo ang Book of Ruth. No, pag nakita nyo later on, kung nung una tinutulak niya si Ruth pabalik doon sa false gods niya, ngayon ginagabayan niya na si Ruth sa pamumuhay kasama ng piniling bayan ng Diyos. Tinuruan niya si Ruth kung saan dapat mamulot, ano yung gagawin tungkol kay Boaz, no? Siya po yung nagpakita ng mga bagay na yan. Tapos sa Ruth chapter 4 verse 14, last chapter na po ito. Ang sabi po diyan, sinabi ng mga kababaihan kay Naomi, purihin ang Panginoon, binigyan kanya ngayon ng apo na mag-aaruga sa iyo. Naway maging tanyag siya sa Israel, palalakasin na taalagaan kanya kapag matanda ka na. Dahil anak siya ng manugang mo na nagmamahal sa iyo ng higit pa sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Kung nung kababalik po nila, may bulong-bulungan tungkol kay Noemi, uy, si Noemi yan, di ba? Mga marites nung unang panahon. Marami na po sila noon. Hindi ba ito si Noemi? Yan po yung unang tanong nila eh. Di ba? Yan si Noemi eh. Kayaman niya nung umalis. Tingnan mo ngayon, pulu-pulubi. Nung kababalik nila, may bulong-bulungan tungkol kay Noemi. Pero ngayon, ano po ang sinasabi ng mga tao? Pinupuri na nila ang Diyos dahil sa mga nangyari kay Noemi. Pinagpala siya ng isang apo at manugang na mahal siya. No, napakadalang po niyan. Kasi usually, kahit sa mga estudyante po namin sa Korea, hindi po maganda ang relasyon ng mga manugang sa biyanan. So, pero very blessed si Naomi doon sa kanyang manugang. Mahal na, kanino ikinumpara ng sumulat ng Ruth yung pagmamahal ni Ruth kay Noemi? Sa pagmamahal ng 7 anak na lalaki. Ganon kalalim ang pagmamahal ng kanyang manugang sa kanya. Mga kapatid, ito yung better life. Matapos
ang naging pagkakamali ni Noemi at ng pamilya niya, sinama pa rin siya ng Diyos sa plano niya. Sino po ang mag-aakala na itong Noemi na ito, na lumayo sa kalooban ng Diyos, sumuway, hinayaang mag-asawa yung kanyang mga anak ng mga Moabita at bumalik? Sino ang mag-aakala na siya ang magiging lola ni Haring David? At lalong sino ang mag-aakala na kasama siya sa magiging lola ng Panginoong Hesus? Deserve ba ni Noemi sa mga pinagdaanan niya, sa panlalamig niya o paglayo niya sa Panginoon na matawag na lola ng Panginoong Hesus? Yan po ang biyaya ng Diyos. Kahit na nagkamali siya, naging lola si Noemi ng isa sa pinakadakilang hari ng Israel na si Haring David, and eventually magiging lola din siya ng hari ng mga hari. Lumayo ka sa Panginoon, nagkamali ka, magdudusa ka talaga sa consequences. Pero hindi yun nangangahulugan na kapag bumalik ka na sa Panginoon, ay wala ka ng chance na mabuhay ng isang buhay na pinagpala ng Panginoon. Meron pa rin. Pagpapalain ka pa rin niya. Huwag mong isipin na nagkamali ako, wala na akong chance, hindi na ako deserve na magamit ng Panginoon. Hindi ko na deserve na lumigaya pa sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi yun totoo. Kung naiisip mo yan, bulong yan ng kaaway. Ang kaaway lang ang ayaw na ikaw ay magamit ng Panginoon. Gaya nga ng sabi ng isang awitin, di ba? South Border. There's a rainbow always after the rain. Matapos yung mahirap na pinagdaanan ni Noemi, hindi niya hinayaan na yung past niya ang mag-define sa kanyang future. Kaya mga kapatid, huwag niyo pong hayaan na ang past niyo ang mag-define sa inyo. Huwag niyo pong hayaan na maging hadlang yung past sins and failures niyo na ipinagsisi niyo na sa Panginoon. Huwag niyong hayaan na ang mga ito ay magamit ng kaaway para hindi kayo magamit ng Diyos. Bilang konklusyon, hindi po madali para sa isang tupa ng Diyos ang mabuhay na malayo sa Good Shepherd. Hindi yan madali. Pero lalong mahirap ang manatiling malayo sa Diyos. Kung dumaan man po kayo sa stage na dinaanan ni Noemi, naiintindihan niyo po kung gaano katotoo yung mga sinabi niya dun sa Ruth 1 verse 21. Ang sabi niya, pag alis ko, nasa akin ang lahat. Pero ibinalik ako ng Panginoon ng walang wala. Empty. Pero ang masaya dito, ang Panginoon ulit ang pupuno sa kanya. Magpasalamat po tayo sa Panginoon na ibinalik niya pa tayo sa mga kapatid na lumayo. Na ibinalik niya tayo sa kalooban niya. And paalala po sa bawat isa sa atin, kung may mga kapatid man na lumayo at bumalik, maging gentle po tayo sa mga kapatid na ito. Huwag po natin silang itulak palayo. Kung dadaan po kayo sa panghihina in the future, ngayon kung hindi po kayo dumadaan sa panghihina o panlalamig, salamat sa Panginoon. Pero in the future, kung yan po ay mararanasan nyo, sana po ay maging paalala sa inyo itong buhay ni Noemi. Babalik lang po ang tunay na ligaya ng buhay kung babalik ka sa Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat.